Number 10, Jamaican sprinter Usain Bolt proves why he is the world's fastest man by setting another record in Berlin. Is he a man? Ooh, fast. Number 9, career officers in government get a chance at promotion dahil sa sunod-sunod na inaasahan pang pagbibitiw ng mga cabinet members na kandidato sa 2010. Number 8, Malacanang defends the 5 million peso cellphone tab in the Office of the Press Secretary. Number 7, the COMELEC holds an on-site voters registration for inmates in Pasig City. Number 6, FIVOLS nangangamba na baka mag-collapse ang Baguio na Mayon crater dahil sa madalas na volcanic quakes nitong mga nakaraang araw. Number 5, dating NEDA Chief Ralph Recto na namamahalan pa rin sa presyo ng langis despite recent rollbacks. On his ongoing word war with Secretary Reyes, he says he does not need pogi points. He has Vilma Santos. Number 4, the World Health Organization predicts a global explosion of H1N1 cases. Number 3, Brother Eddie Villanueva formally declares he is running for president again. At number 2, Malacanang says it is reaching out to the Aquino family. Monumento ni Cory sa Luneta, ipinagtanggol din nila. 26th death anniversary ngayon ni dating Senador Ninoy Aquino. Pero dahil malapit na rin ang eleksyon, hindi naman maiwasan na makiagaw sa eksena ang politika. Lalo na't sinusulong nga ngayon ng ilang sektor ang kandidatura ng kanyang anak na si Senador Noynoy Aquino. Inamin pa ni Noynoy na pangarap niya ring kumandidato bilang presidente sa 2010 na kaya ito. Yan ang story number 1 ni Ina Zara. Ito na, ito na, ito na, ito na. Sa EDSA pa lang kung saan natapos ang laban, mararamdaman mo na espesyal ang araw ngayon. Walang traffic, holiday kasi para sa 26th death anniversary ng bayaning si Ninoy. Sa Manila Memorial kung saan nakalibing si Ninoy, dagsa ang mga tao. Pero marami pala sa kanila, si Cory talaga ang dinayo. 1 oras nagpidal ang mga bikers na ito para silipin at makapag-picture-picture sa nicho ni Tita Cory. Galing kami ng Molino, Bacor, Cavite. Talagang sinadya lang namin rito makarating para madalaw nga ito yung puntod ni Presidente Aquino. Si Mang Mauro ng Laguna, proud to say na isa siyang Ninoy fanatic. Pero aminado rin siya na sa 26 na taon ni Ninoy dito sa Manila Memorial, bumisita siya for the first time ngayong kasama na ng idol niya ang misis nito. Before the declaration of martial law, naging speaker namin yan. Kaya nakita ko ang galing niya kung paano siya nagsalita. Doon ako nakumbi. Kung dati mismong si Pangulong Cory ang namimigay ng mga dilaw na bagay tuwing death anniversary ng mister niya, ngayon isa na siya sa binibisita. Kaya naman to the rescue ang mga kapartido ng mister niya sa Liberal Party na siyang nagpasimuno sa wreath laying at candle lighting. Aming alika, makita kang sagdalaya. At syempre hindi mawawala ang photo op. Si dating Senate President Franklin Drilon pasimple pang binanggit na bago mag-martial law, tatay ni Marojas ang president ng LP habang ang tatay naman ni Noynoy ang Party Secretary General noon. Malinaw na binubuhay ng LP ang tambalang ito sa isang Mar Noynoy ticket sa 2010. Pero sa parto ng okasyon na dito na sa Plaza Miranda Tinuloy, mahirap isiping walang politika dito. Mismong ang kabatch sa LP ng mga tatay ni Mar at Noynoy na si ex-Senator Jovito Salonga ang nagsabing pabor siya sa Mar Noynoy ticket. Just give a little bit more time, no? Kung klaro sa akin na meron tayong maitutulong para ibago yung lipunan, doon baka talagang maramdam na natin obligasyon natin gawin yan. He's very qualified, he's competent, at talagang hindi matatawaran yung kanyang integridad. Malinis ang kanilang pangalan. Pangalawa, they carry with them history. Hindi po nila ipahiya ang kanilang mga ninuno. They carry the names of their forebears. Pero target din nga ba ni Noynoy ang posisyong hindi nakuha ng ama na sinalo ng kanyang ina? Sir, what about for president? Sabi ko, yung initially, ang reaction mo dyan, gusto ko ba magmana ng lahat ng iiwan ni Ginang Arroyo? Maghanda muna si Noynoy. Maganda yung maghanda siya ng 6 na taon bilang Vice President ni Mar Rojas. Nang muli kong tanungin kung gaya ni Ninoy, inaambisyon din ba ni Noynoy na maupo sa Malacanang? Ang sagot niya, that's always an option. Ina Zara, The Evening News. Exciting, Martin? Exciting.
Anyway, thousands of Ninoy and Cory supporters wearing yellow t-shirts flocked to Ayala Avenue to join the prayer vigil. At ang kapuna-puna dyan, mas marami ang mga Ninoy at Cory supporters na dumating kanina kaysa noong mga nakaraang taon. Sadya kayang nabuhay uli ng pagkamatay ni former President Cory Aquino ang alaala ng kanyang asawa. Ang report mula kay Andrea Bautista. Nakikita nyo yung kontepi sinasa... Inulan ng 500 piso ang kanto ng Ayala Avenue sa Makati, pero hindi ito totoong pera. At hindi din totoong opisyal ng katabi ni Ninoy si Cory sa 500 peso bill. Habang dinidinig ang liturgy ay merong nagsabog ng confetti dito sa rally. At ito yung mga 500 piso na cut-outs. Sinisimbolo daw nito na ang pera ng bayan ay dapat para sa bayan at hindi ginagastos inuman. Tamang-tama daw ang bagong proposed peso bill dahil magkasama na rin daw ngayon sina Ninoy at Cory sa langit. Dilaw sa pagbabago ang tema ng rally. Hindi daw namomolitika pero ang mga nagsasalita, puros patama sa Malacanang. Tulad ng unang nag-speech na naka-angel costume, inungkat pa uli ang 1 million peso dinner ni President Arroyo sa New York. Yung perang yun, sana marami na napakain, nagawang eskwelahan. Iisang boses ng mga nagrarally, isang bagong pamumuno. Enough sa korupsyon. Enough sa patutunwarin. Enough is enough. Dahil nga siguro magkukulay politika lang ang rally, si Noynoy lang sa mga magkakapatid ang nagpakita. At maging siya ay may mensahe rin sa Malacanang. Konting bato, konting semento, monumento. Ibig sabihin po nun, tatayo tayo ng monumento, hindi naman natin susundin yung adhikain sa isang matinong pamamalakad sa gobyerno. Ay wala akong silbi yung monumento yan. Alam mo nyo, baka tayo tumilapon sa stage dahil sabi ng tatay ko, huwag kumalaban ng babae. Hanggang dito na lang po muna ako. Dati nang nagpapatawag ng rally si Cory dito sa Ayala para kalabanin ang gobyerno ni Mrs. Arroyo. Kung kailan pa siya nawala, saka nabuhay ang dating muka ng People Power. Andrea Bautista, PEB News. Meron po kaming pabaon sa inyo ngayong weekend. This one's a warning to women who like to drink. Sa Malaysia, isang mommy na part-time model ang sinintensyahan ng Islamic Court ng 6 na hagupit ng rattan cane. Dahil sa pag-inom ng beer in public. At not exactly pa in public ito ha, Martha at Joey. Sa loob siya ng bar ng hotel umiinom. Abay, pero matapang talaga itong si model mommy. Ang gusto niya, isa publiko rin ang pagpalo sa kanya. Total ang purpose naman daw ng korte ay masampulan na Muslim na mahilig umiinom. This case, the first one in Malaysia, is now causing uproar. Bawal kasi sa Islam ang alcohol consumption. Samantala, na-delay na nga nang na-delay itong paglibing kay Michael Jackson. Kala ko maabutan ko nga ito doon. Sayang naman. Michael's father, Joe Jackson, told TMC that the burial, slated on August 29, has been postponed for 2 more days. Sa August 31 na lang daw, idilibing ang King of Pop. May mga bagay pa raw kasing dapat ayusin ang Jackson family. Ano kaya yun? Baka sa susunod na balik mo doon, Joey Unstoppable na talaga itong si Bolt. At the World Championships in Berlin, Bolt completed the 200-meter race in just 19.19 seconds. Mas mabilis pa ito kaysa dun sa record na nagawa rin niya sa Beijing Olympics last year. He's now the fastest man to hold the 100 and the 200-meter Olympic titles, bukod pa sa mga world records na nagawa niya. Monster Run. Number 9, may pakinabang din pala ang pag-aambisyon ng ilang gabinete ni Pangulong Arroyo na maging senador, especially to career officers in the government. Inumpisa ni Ralph Recto, isa-isa na nagbibitiw ang mga miyembro ng gabinete na balak sumabak sa 2010. Dahil dito malakas daw ang chance ng mga under at assistant secretaries na umangat ng pwesto. Pero syempre, the President still reserves the right to appoint outsiders. Ang hakbang na ito ay upang ipakita sa lahat kung gaano
After the lavish dinners comes the unbelievable phone bills at number 8. Itinanggi ni Press Secretary Serge Remonde na sinita ang opisina niya ng Commission on Audit dahil sa 5 million pesos worth of cellphone bills nito. Vital daw sa kailangang paggamit ng cellphone at idepensa niya ito ng maayos sa COA bago pa ang deliberation ng budget sa Kamara. Naaprubahan naman daw ang budget nila kaya lumalabas na kinatigan ng COA ang kanyang opisina.